Yo, Kirara, kumusta? Kumusta ang bakasyon natin? So, sana na-enjoy nyo ang bakasyon at makapagpahinga kayo ng maayos. Pero sana, wag din natin kalimutan ng dahilan kung bakit may bakasyon tayo ngayon, ano? At yun ay ang paggunita ng sakripisyo ng ating Savior na si Jesus Christ. Para sa mga Katoliko, sa mga Kristiyano, yan, wag po nating kalimutan yan. Kasi minsan, sobrang saya, sobrang sarap ng bakasyon natin. Parang nawawala o nakakalimutan na natin yung diwa ng okasyon no? Basta bakasyon, holiday, ganyan. Nakakagala o nakakapagpahinga tayo. Pero yun nga po, paalala lang naman ito. Magdasal po tayo at alalahanin ang mga sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Yun lang naman po para sa topic na yan. Enjoy po tayo sa mga bakasyon natin at syempre, mag-iingat po ang lahat. So kaya lang naman ako umi-intro ngayon kasi gusto ko lang sabihin na balik po muna tayo sa dating format natin na pure narration lang po muna. Sa background lang po muna tayo ngayon. Kasi kailangan nating bumawi sa sa upload. Medyo matagal po kasi talagang gawin yung yung ginawa kong format nitong mga nakaraan. Yung may medyo animation / slideshow. Maraming salamat po sa mga naka-appreciate ng format na yon. Pero huwag po kayong mag-alala. Itutuloy ko po yan pero doon na po sa kabilang channel ulit natin. Sa Creepy Encounters po. Yun naman po kasi talaga yung animation channel ko sana. Kaso kasi matagal po kasi talagang gawin. Sobrang time consuming niya. Kaya ibabalik ko siya doon sa kabilang channel. At dito sa main channel, sa Nginig Stories, balik na po tayo sa dating format natin. The cassette tape format. Yun lang naman Kirara. Konting heads up lang. At ayun, muli po mag-ingat at magdasal po tayo. So, start na po tayo. Hi Sir Kira. Pasensya na po at napatagal yung pag-share ko ulit ng encounters ko. Sobrang naging busy lang po talaga ng malala sa schooling. Gusto ko po sanang mag-thank you sa channel ninyo at kay Sir Neb ng Pinoy Creepypasta dahil kayo po ang kasama ko sa lahat ng oras at puyatan sa paggawa ko ng plates. Hanggang sa matapos ko po itong second course ko. Yes po, interior design graduate na po ako ngayon. At gusto ko pong sabihin na nang dahil sa pakikinig ko ng mga horror stories ninyo ay nagiging inspired at ganado akong gumawa. Katunayan nga niyan, perfect score ako lagi, mapa manual drawing or digital or 3D plates man yan. Bukod kasi sa mga designing materials, channel ninyo ang una kong pinaprepare kapag magsisimula na ako. Kaya maraming salamat po sa pagsama sa akin at sa aking mga pagpupuyat. Malaking bagay po talaga sa akin to. Kaya sana more stories to come po. Congrats po kay Ma'am Steph. Masaya po akong marinig na naging parte kami ng mga pagpupuyat ninyo. At kahit paano nakatulong na malibang kayo sa ginagawa ninyo. Libi super meals. Smoke a float. Bayan, samid ako Ang alikabok kasi dito Anyways, congrats po ulit. Masaya po kami sa inyong tagumpay sa second course ninyo. Salamat po sa pagsishare ulit ng story ninyo. Sabi niya pa rito, patuloy pa tayong magbahagi ng mga encounters natin guys. Kasi for sure, maraming katulad ko na nakaabang at sumusuporta. Anyways, congrats po ulit at maraming salamat po kay Ma'am Steph. Balik na po tayo sa kwento. Pasensya na po sa haba ng intro. Simulan na po natin. After kong mag-elementary, dinala kami ng lola ko sa Bicol. Kasama po ang kapatid ko. Pagkatapos lumipad ng parents namin pa ibang bansa. Tulad ng ibang teenagers,
Siyempre isa rin ako sa mga ayaw na mawalay sa kinalakihan at sa mga kaibigang kinagisnan. Kaso no choice na, kailangan kong sundin yon. First year pa lang, may sedemonyong angkin na rin talaga yung mga utak namin noon. Madali akong nagkaroon ng kaibigan kahit na summer classes pa lang kami noon. Ongoing first year. Dahil probinsya nga at wala naman talagang ibang napaglilibangan doon, naisipan naming maglaro ng Spirit of the Coin sa isang classroom sa school namin. Nung una, parang wala lang naman. Tapos, biglang gumalaw yung coin. Nagtanong-tanong kami ng konti pero nagsitawanan lang kami. Kasi parang isa lang naman sa amin yung naggagalaw ng coin eh. Kaya itinigil na namin. Hindi namin masyadong seneryoso talaga yon. At naisipan namin na pumunta na lang sa haunted house na katapat ng simbahan. Nga pala, ang school namin ay katabi ng mismong simbahan ng lugar namin. At alam naman siguro natin na ang lahat ng simbahan ay mga kolumbarium sa likod nito o yung mga libingan ng pari. Malapit doon yung classroom kung saan kami naglaro ng Spirit of the Coin. Pagdating namin sa haunted house, sarado na ito. Bandang 4 PM na nun. Pero nakiusap lang kami sa caretaker na papasukin kami at pumayag naman siya. Pagpasok pa lang namin, kita na yung gulo ng bahay. Yung hagdan niya ay may mga butas na talaga. So nung nasa loob na, hiwa-hiwalay kaming nag-explore. 5 kaming lahat nun. Isa lang yung lalaki sa amin. At nauuna siyang umakyat kasi gusto niya raw makita yung rooftop. Nasa second floor pa lang kami nung kasama ko nang may marinig kaming nabasag na plato sa baba. Kumaripas kami ng takbo nun. Sa third floor pag-akyat namin ng hagdan ay merong malaking frame photo ng isang babaeng nakatalikod ngunit nakalangon yung ulo habang siya ay nagpapiano. Nakalagay yung letrato na yon sa taas mismo ng piano na nakaharap sa hagdan. Imagine niyo na lang po yung sunod-sunod na sigawan namin simula pa nung pagkabasag ng plato o kung ano man yung tumunog sa baba hanggang sa pag-akyat namin sa tuktok. So pagdating nga namin sa rooftop, tumahimik kaming lahat kasi sobrang sarap ng hangin. Tapos yung view, kita mo yung buong bayan. Parang nakaka-mesmerize po talaga siya. Pag-uwi naming lahat, sobrang sakit ng legs ko. Tapos tumagal yun ng 1 linggo. Hindi siya nakakatakot siguro sa ilan, pero para kaming nasa horror house nung panahon na yon. Pero yung sa amin kasi, hindi planted yung mga nangyari, kundi totoo talaga. Nagkaroon po kami ng isang theater play dahil magbubukas ang unang school theater namin. At ako po ang napiling lead role sa first act. Nung mga panahon na to, parati akong ginagabi ng uwi araw-araw dahil sa rehearsals namin. Isang gabi nun, sinamahan akong magbanyo ng isa sa mga kaklase ko. Bago ka makarating sa banyo, kailangang daanan mo yung hallway galing sa school theater. Medyo madilim na nun dahil mga 6 PM na ata yun. Sobrang pagkaing-ihi ko, nauna na akong maglakad sa classmate ko. Sabi ko sa kanya, hintayin niya akong makalabas. Todo pakiusap pa ako nun sa kanya at umuo naman siya. Kaya kampante akong pumasok ng banyo. Nung nasa loob na ako ng isang cubicle, biglang kumurap-kurap yung ilaw. Agad kong sinigawan yung kaklase ko. Kala ko kasi binibiro niya ako. Sabi ko tigilan niya. Hindi siya umimik nun at patuloy pa rin ang pagpapatay-sindi ng ilaw. Sumigaw ulit ako. Sabi ko tigilan niya dahil hindi ako makakatapos nun sa ginagawa niya. Sir Kira, sigurado akong hindi sira yung ilaw o pundido lang. Dahil bawat bukas sara nito ay naririnig kong may pumipindot doon sa switch ng ilaw. Kaya alam kong may gumagalaw nito manually.
Nung matapos na ako, dali-dali na akong lumabas ng cubicle para hulihin sa akto yung kaklase ko na gumagawa nun. Tuloy-tuloy pa rin kasi yung paglalaro niya nun ng Switch. Pero paglabas ko ng cubicle, bigla itong tumigil at nanatiling bukas na lang yung ilaw. Agad kong hinanap yung kaklase ko. Tinignan ko siya sa kabilang cubicle, palabas ng banyo hanggang sa hallway at pabalik ng theater. Pero ni anino niya, hindi ko nakita. Habang hinahanap ko siya, nasa hallway pa lang ako, tinetext ko na siya. Tinatanong ko kung nasaan na siya. Nung nakabalik na ako, saka ko palang natanggap yung reply niya. Ito po yung palitan namin ng text messages. Sorry Tep, di na kita nasamahan ha. Dumating na kasi yung sundo ko bigla eh. Sorry din, di na ako nakapagpaalam. Ang bilis mo rin kasi kaninang maglakad eh. Ang layo mo na sa akin kaya hindi ko na nasabi. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Sabi mo sasamahan mo ko. Sa hallway pa lang tayo nag-uusap nun ah. Umuo ka pa nga eh. Tapos pinagtripan mo pa ako sa CR. Pinapatay sindi mo pa yung ilaw habang nasa cubicle ako. Sira ulo ka ba? Ha? Kanina pa ako nakauwi, Tep. Di na ako nakasunod sa'yo sa hallway kasi dumiretso na ako ng labas sa gate natin. Paglabas mo kasi ng theater, Sir Kira, school gate na agad yon. Tapos kakaliwa ka lang, yun na yung hallway papunta sa dulong CR. Nagpatuloy pa nun yung pag-uusap namin. Uy, Chari, huwag ka naman magbiro ng ganyan oh. Kasi kanina talaga, may naglalaro ng switch ng ilaw sa CR eh. Dinig na dinig ko pa nga yung switch talaga na may nagpipindot-pindot nun. Akala ko talaga ikaw yun. Hindi ba? Huwag ka namang manakot dyan. Sana nga ako yun. Pero talagang kanina pa ako nakauwi. Pasensya na ulit. Reply niya na may tawa. So nireplyan ko na kung hindi siya, sino pala yung gumagawa nun? Ang reply niya, hindi niya raw alam. Hanggang ngayon, Sir Kira, kapag naiisip at nakukwento ko to, hindi ko pa rin maiwasan ang matakot talaga at ma-imagine kung sino o ano ba yung nang trip sa akin noon. Chemistry class namin yon. Ito yung oras na nakakaantok talaga. 3 p.m. Tapos medyo thunders na rin yung prof ninyo. Kaya slow-mo yung gestures niya. Pati na yung pagsasalita. Ito yung oras na lahat gagawin mo para lang magising ka. Kanya-kanya kaming takas nun. Yung iba, diretso kantin para bumili ng food trip o candy o kaya soft drinks. Yung iba naman, lilibot sa campus. Kunwari may kukunin sa kabilang classroom. Sisilipin si crush at kung ano-ano pang kalokohan. Nataon na nagbanyo ako noon. Katatapos lang ata ng quiz namin noon o ng activity ng prof namin. Nasa first row kasi ako noon dahil alphabetical yung seating arrangement namin. Kaya unang natatapos matchekan yung papers o notebooks namin. Nagpaalam ako noon na magre-restroom lang. Bilang sa likod lang naman ng classroom namin yung banyo. Sir Kira, ito pa yung banyo kung saan ako napaglaruan, yung patay sinding ilaw. So pinayagan naman ako, pero dahil pila kami ng mga nagpaalam lumabas, hindi ako pinayagang lumabas ng may kasama. Nung nasa banyo na ako, sa loob ng cubicle, narinig kong may tao sa kabilang cubicle. Naririnig ko kasi yung pag-agos ng tubig. Wala naman talagang kaso yon. Pero narinig ko na bumukas na yung pinto ng kabilang cubicle. So akala ko, lumabas na siya ng banyo. Ang kaso, patuloy ko pa rin naririnig yung pag-agos ng tubig sa kabila. Sa loob-loob ko pa nun. Ano ba yan? Hindi man lang nagpatay ng gripo. Sa asar ko nga, dali-dali ko nang tinapos yung pag-ihi ko.
Agad kong binuksan yung pinto ng cubicle kung nasaan ako, na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko pa rin. Sir Kira, yung posisyon kasi ng cubicle doors ay nakaharap sa mismong salamin. Kaya pagbukas ko ng pinto ng cubicle, nakita ko na bukas yung kabilang cubicle. At nandoon nakatayo ang isang nakaitim na babae. Hindi ko kinayang tignan yung buong figure niya. Hanggang sa may tiyan lang yung nakita ko. Hindi tao yun. Dahil wala pong nagsusuot ng all black sa school namin. Hindi rin siya gumagalaw. Para po kong nabingi ng mga oras na yon, Sir Kira. Natakot-takot na naas ang lahat ng balahibo ko. Pero isa lang ang pinagpapasalamat ko noon. Hindi ako nanigas, kaya agad akong nakatakbo. Hindi ako nakasigaw. Diretsong upo lang ako nun sa classroom namin. Tulala, walang imik. Napansin ako ng prof namin. Tinanong ako kung anong nangyari sa akin. At bilang nasa unahan ako, ay naikwento ko po sa kanya ang lahat. Yung ibang classmate ko, narinig din yung kwento ko. Kaya mula po noon, partner-partner na po ang mga lumalabas papuntang restroom. Balita ko nga po ngayon, sinarado na po yung restroom na yon at ginawa na lang tambakan. Second year. Ito yung taon ko sa school na masyado kong maraming ganap. Varsity ng volleyball, pageantry, ACADS, youth camps, sayaw at iba pang mga extra activities. Na kahit ako, hindi ko rin alam kung paano kung napagsabay-sabay talaga yon. Sa kabila ng busy schedule ko na yon, nalaman at nangyari ang hindi ko inaasahan. Hindi ko alam na may third eye pala ako. Una, lagi kong nakikita yung lalaking nakaputi sa kahit saang sulok ng bahay ng lola ko. Kung saan kami nakatira ng panahon na to. Lagi kong tinatawag yun na, Lo? 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 Akala ko kasi si Lolo yon. Pero laging lalapit sa akin si Lolo habang nakikita ko pa rin yung lalaking nakaputi na yun. Lagi siyang nakatalikod. Ilang hakbang sa kung saan ako nakapwesto. At kapag nililingon ko naman, bigla naman itong nawawala. Akala ko hanggang ganun na lang. At sa dami kong ginagawa, ay hindi ko siya mapagtutuunan ng pansin. Hanggang nangyari na nga ito isang gabi. Katabi kong matulog noon yung kapatid ko. LM pa lang siya noon. Nang biglang may humila ng kumot ko. So hinila ko rin pabalik. Dahil malamig nung madaling araw na yon. Pero nagulat ako noong may nakipaghilahan pa sa akin. Pagtingin ko, yung kapatid ko. Tulog na tulog siya noon. At kaming dalawa lang naman ang nandoon talaga. Pumikit ako ng mariin. Tumindig bigla ang mga balahibo ko. Tapos namalayan ko na lang na hindi na ako nakakagalaw. Alam kong gising pa ako ng mga sandaling yon at hindi yun panaginip. Saktong flat in bed yung posisyon ko nun kaya wala akong magalaw kahit na daliri ko. Sinubukan kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Yung time na yon, ginagawa pa yung bahay ng lola ko. Kaya wala pang pinto yung kwarto. Kurtina lang yung harang sa pinto nun. Kaya isang kaluskos o salita mo lang ay maririnig ka kaagad sa kabilang kwarto kung saan natutulog si lola ko. Ilang beses akong sumigaw nun pero wala talaga. Sa sobrang kaba at takot ko nung mga oras na yon, sinubukan ko na unti-unting imulat ang mga mata ko na sana pala ay hindi ko nalang ginawa. Nakita ko agad sa gilid ko, sa tabi mismo ng higaan ko, na nakatayo yung lalaking nakaputi. Hanggang balikat lang yung nakayanan kong tignan nun dahil nakaharap siya mismo sa akin. Halos nakadikit na yung kaliwang braso ko sa hita niya. Hindi ko alam kung nakayuko ba siya nun sa akin o ano. Pumikit na lang ako. Nagdasal ako ng nagdasal nun.
Kada tapos ng dasal ko, sinisilip ko kung wala na siya. Tinitesting ko rin kung may boses na ba ako. Kaya sumisigaw ako pagkakatapos ko magdasal. Pero patuloy pa rin akong hindi makagalaw nun. Hanggang sa lumiwanag na nga at mag-umaga na. Akala ko nun kapag nagliwanag na ay mawawala na siya. May liwanag na kasi ng araw na pumapasok sa bintana ng kwarto ko. Pero yun nga, hanggang mag-umaga ay nandoon pa rin siya sa tabi ko at hindi gumagalaw. Pumikit ako at patuloy na nagdasal. Nagdasal ako ng nagdasal hanggang sa pumasok sa kwarto namin si lola ko para gisingin kami. Magsi 6 AM na yata nun. Hinawakan niya ako sa noo ko. Doon lang ako nakadilat. Paggising ko, iyak agad ako sa kanya. Umiyak ako ng umiyak. Dali-daling kumuha ng holy water si lola at nagsaboy siya sa buong kwarto. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng nangyari ng gabing yon. Tapos nilagnat po ako noon, Sir Kira, kaya hindi ako nakapasok. Pagdating ng hapon, may pinapuntang albularyo si lola ko. Agad akong tinawas. Pareho yung deskripsyon nung nakikita ko at yung nakita ng albularyo sa tawas na siyang nanggugulo sa akin. Ipinasarado ng lola ko yung third eye ko dahil nakakaapekto na raw ito sa akin, lalo tumantong na ito sa pagkakasakit ko. At akala ko naman na simula noon ay magiging normal na ang lahat. Pero tila ba may ibang kakayahan akong nabuksan kapalit ng pagkakasara ng third eye ko. Hindi na nga ako nakakakita ng multo at elemento. Ngunit nakikita ko naman ang mangyayari sa hinaharap. At kadalasan, hindi magandang pangitain ang mga nakikita ko. Itutuloy ko po ang ilan sa mga pangitain kung hindi ko sinasadya, ngunit totoong nangyayari. Salamat po sa pagpili nitong kwento ko kung sakali mang mapipili ito. Hi Sir Kira. Good PM po. Musta? Sana nasa maayos kayong kalagayan. Ako po ulit ito si Tinay. Yung nag-share sa inyo ng nakakatakot na experiences ko dito sa bahay namin sa Makati. Nakadalawang send na ako sa inyo nun. Medyo natagalan lang bago ulit nakapag-send. Pasensya na pala Sir Kira kung medyo magulo ang wordings ko dito. Pasuyo na lang at ikaw na pong bahalang mag-ayos. Salamat po. Going back po sa reason kung bakit ulit ako nag-email sa inyo. May mga experiences kasi ako ngayon dito sa bed space namin. Kung maaalala nyo noon sa una kong story, nabanggit ko na yung second floor ng bahay namin ay para sa bed space. Pinapaupahan namin yon. Bale, 3 rooms po yun. Ngayon, ako na ang nagamit nung unang room. May 3 years na rin po sa ngayon. Kaya masaya ako kasi nagkaroon na ako ng sarili kong room at privacy. Pero kahit ganon, meron kasi akong parang hindi mapakaling pakiramdam. Pero hindi ko lang yun masyadong binibigyan ng pansin. Kasi sarili ko lang lalo ang tinatakot ko. Pero nung mga unang araw ko dito sa room na to, nakaka-experience talaga ako ng kababalaghan. Maraming beses na akong nakaka-experience nung habang natutulog ako ay bigla na lang akong makakarinig ng isang malakas na buntong hininga. Minsan sa kaliwang tenga ko, minsan naman sa kanan. Parang depende kung saan ako nakaharap. Nakatagilid kasi ako minsan kung matulog. Kung nakaharap ako sa kaliwa, sa kanan ko yun maririnig. Vice versa. At once na marinig ko na yon, bigla akong mapapamulat ng mata na parang biglang bigla
nagising ang buong diwa ko. Alam ko hindi ako nananaginip lang. Kasi kadalasan naman naaalala ko yung panaginip ko. At walang ganoon sa panaginip ko. Alam kong totoo yung narinig ko. Kasi ang lakas niya sa pandinig ko. Parang may pag-echo pa nga. Kapag nangyayari yun, nagdadasal na lang ako na sana hindi na maulit. At sana makatulog na ulit ako. Effective naman, Sir Kira. At ngayon, hindi ko na siya nararanasan. Itong sunod naman na pangyayari, siguro mga 2 beses kong na-experience. Natutulog ako noon sa dating double deck bed dito. Pang borders talaga namin yon. Manipis lang na klase yung bakal. Kinalas lang since ako na lang ang gagamit ng room. So yun na nga, nung mga unang gabi ko noon, minsan sa madaling araw, nararamdaman ko na umaalog yung kama. Na para bang niyuyugyog. Na para bang ginigising ka. Ganun yung level niya since manipis lang naman yung bed frame. Madali lang mausog yung kama. And again, alam kong hindi pa naginip yun. Kasi yung pag-uga sa akin ay ramdam na ramdam ko talaga. Wala din namang lindol nung mga oras na yon. Pero kahit nung mga oras na yon, nagising ang diwa ko, hindi ko pa rin maidilat ang mga mata ko. Hanggang sa makatulog na lang ulit ako. Sobrang takot ko nun kasi never akong naka-experience ng ganon. Dati sabi ko, nakakakita lang ako ng mga nilalang at mga multo. Okay lang sa akin yun kasi wala naman silang ginagawa sa akin. Pero Sir Kira, ibang usapan na kapag ganito. Sobra talaga akong natakot nun. Sa sobrang takot ko nga, ipinaayos ko yung buong room. Pinapinturahan ko yung wall pati yung cabinet. Inilipat ko rin yung bed ko. Siyempre, nagpalit din ako ng bed frame, pati ng mattress. At napabless naman yung bahay namin noon. Sa ngayon po, hindi naman na ulit yung 2 pangyayari na yon. Kaya pasalamat talaga ako. May pahabol lang akong kwento, Sir Kira. Itong kwento na to ay nangyari noong hindi pa ako nakakaakyat dito sa bed space namin. Kumbaga sa baba pa ako natutulog nito. Actually, hindi ko maalala kung nakwento ko na to or nasend ko na nun. Pero share ko na lang din. Isa din kasi to sa mga recent kong experiences. 2022 lang to 2023 nung umakyat ako sa bed space namin. May isang incident kasi doon sa may lababo namin sa kitchen. One time nagtututbrush ako. Yung shorts na suot ko noon yung maluwag yung laylayan. So habang nagtututbrush ako, naramdaman ko na may dumaan sa likod ko. Kasi naramdaman ko yung laylayan ng shorts ko gumalaw. Alam mo yung kapag nasanggi ka ng isang tao, hindi ka man nahawakan literal, ramdam mo yung damit mo na gumalaw. Ganon yung naramdaman ko nun. At ganon yung nangyari sa akin nun. So ako, casual lang. Lumingon ako pero wala akong nakita. Deadma lang. Hindi ko na binigyan ng pansin. Kasi baka guni-guni ko lang Ngayon, yung kapatid ng inaanak ko na tawagin nating Loy. One time nagkukwentuhan kami. Hindi ko maalala kung anong topic namin nun. Or kung paano napunta doon yung usapan namin ni Loy. Basta parang nabanggit ko lang yung parang nagtututbrush ka tas biglang parang may dumaan sa likod mo. Kasi naramdaman mo na gumalaw yung laylayan ng shorts mo pero paglingon mo wala namang tao. Hindi rin naman mahangin. Ganyan, pabiro ko pang sinabi. Kasi nga nagkukwentuhan lang naman kami noon. Tapos nanlaki yung mata niya. Sunod-sunod yung tango niya sa akin. Nagulat pa ako nun, Sir Kira. Biglang naiyak siya. So tinanong ko kung bakit. Yun pala, nangyari din yun sa kanya.
parehas na parehas ng experience ko, Sir Kira. Akala namin parehas na guni-guni lang yon. Hindi pala. Kasi pagkatapos nun, hindi naman na naulit. Wala na siyang nabanggit sa akin after nun. And since nandun na rin naman tayo sa usapan na yun, Sir Kira, na parang may tao sa likod, share ko na rin yung na-experience tong tatay ni Laloy. Tawagin natin siyang Kuya Armando. Kapag hindi napasada ng tricycle si Kuya Armando, madalas nasa dirty kitchen siya, naghugas ng mga pinaglutuan. Naalala mo, Sir Kira, yung dirty kitchen namin dati? Yung sa may dulo, lagpas ng CR namin? Kung saan ko nakita yung sunog na katawan ng nilalang na parabang nakikipaglaro ng tagu-taguan sa akin. Dun yun. Anyways, so dun siya naghuhugas nun. Nonchalant lang si Kuya. So one time daw, naghuhugas siya nun. Aktong ilalagay niya na yung nahugasan niya sa may bandang taas na kabinet. Pero sabi niya, akala niya daw nandoon si tita mami ko at nagtapon sa basurahan. Maliit lang kasi yung space doon, so hindi siya gumalaw para magbigay ng space. Kaso nung time na yon, hindi naman daw niya nilingon kung sino yung nasa likod niya na dumaan nga at nagtapon ng basura. Basta ang alam lang daw niya may malaking bulto ng babae na dumaan. So akala niya si tita mami ko. Pagkatapos daw nun, tinanong niya ang asawa niya kung lumabas nga si tita. Pero ang sabi sa kanya ay hindi raw. Nasa dining table lang kasi yung asawa niya nun. Kaya kung lumabas man nga si tita, ay makikita niya. Kaya nasabi niya na hindi pa nga raw lumalabas si tita. Kasi tanghali usually nagigising yun. Medyo nagtalo pa nga raw sila nun. Kasi ipinipilit niya na lumabas nga daw si tita. Sinasabi ng asawa niya na hindi pa nga raw. Doon na sila nagkatakutan. Hindi agad na ikwento sa akin yon. Siguro may 1 linggo pang nakalipas bago nila nabanggit yun sa akin. Pero ang sumagi sa isip ko nun, baka doppelganger yun. Pero one time lang kasing nangyari yun . Ang doppelganger, di ba? Usually may ilang beses yung mangyayari sa tao. Nung una, parang ako lang ang nakakakita at nakakaramdam ng mga ganitong pangyayari. Hanggang sa eventually, sila rin sa baba. Nakaka-experience na rin. Napaisip tuloy ako. Kaya pala yung kapitbahay namin na may third eye, ayaw pumasok sa bahay namin. Nabanggit niya na may nakikita daw siyang tao na akala niya ay si Kuya Armando. Pero nasa biyahe naman daw pala nun si Kuya. Yung mga ganun bang incidents? Nagkikibit balikat na lang kami kapag nakakarinig kami ng mga ganong kwento. Pero syempre, may mga ganito na kami mismo ang nakaka-experience talaga. Pero okay pa rin naman kami dito, Sir Kira. Hindi na ako nakaka-experience ng mga ganong nakakatakot. Kung mayroon ulit at magkakaoras, isi-share ko ulit sa inyo. Pasensya na kung hindi masyadong nakakatakot itong i-share ko sa inyo ngayon. Pero para sa akin kasi, nakakatakot talaga to. Salamat, Sir Kira, if makita mo tong story ko. Ingat po tayo palagi. More power and God bless po. Good day, Boss Kira. Last year ko lang po na-discover ang channel ninyo. Pero natapos ko na lahat ng stories ninyo. Ngayon, ako naman po ang magbabahagi ng aking kwento. Enrique po ang pangalan ko. Hindi ko po tunay na pangalan. Pati na rin po ang lahat ng karakter na mababanggit ko sa kwento na to ay pinalitan ko na rin ng pangalan. Pero totoo po ang lugar. Ito po ay nangyari sa bahay ng best friend ko dito sa Zamboanga, sa Barangay San Jose. Mga 9 or 10 years old ako nito. At sa edad ko na yan,
ay marami na akong napagdaan ng kababalaghan. Unang karanasan, nangyari ito sa bahay ng best friend ko, si Alvin. Medyo luma na yung bahay nila pero malaki. Sa likod ng bahay nila, merong makakapal na puno ng saging. At sa dulo naman, malapit sa pinto nila, merong isang malaking puno ng santol. Yung santol na yon, Boss Kira, kakaiba. Malaki yung puno at merong nakaumbok na parabang malaking ugat sa tabi na pwede mong upuan. Sa likod ng bahay nila, merong lumang balon. Noong mga panahon na yon, wala pang ilaw sa likod bahay nila. At nung mga panahon na yon na mga bata pa tayo, di ba lagi tayong pinapauwi bago mag alas 6? Kasi daw, may mga nilalang na nagiging aktibo kapag ganoong oras na. Pero syempre, bata Sir Kira, makulit po akong apo. Hindi ako umuwi ng alas 6. Kinasanayan ko ng dumiretso sa bahay ng best friend ko para makipaglaro. At minsan, doon na rin ako nakikikain. Isang araw, dumating ako doon na medyo gabi na. Pagpasok ko sa gate nila, dumiretso ako sa likod bahay. Madadaanan mo talaga doon yung makakapal na puno ng saging. Dahil madilim, nagmamadali akong maglakad. Hanggang sa may nakita akong nakatayo sa harap ng sagingan. Si Alvin. Nakatayo siya doon, nakatalikod sa akin. Tinawag ko siya. Sinigawan ko pa nga. "Uy Alvin, anong ginagawa mo dyan?" Pero hindi siya sumagot. Pinagmasdan ko siya ng mabuti. Habang tumatagal, Boss Kira, parang nag-iiba siya. Parang nangingitim. Dumidilim. Parang lumalabo ang hugis niya. Doon na ako kinilabutan. Umatras ako ng dahan-dahan. Papalapit na sana ako nun sa gate nila para tumakbo na palabas nang bigla akong may marinig na sumigaw. "Uy! Nandito ka pala?" Si Alvin. Pero nasa may pinto na siya. Buhay at normal na humihinga. Nung lingunin ko ulit yung nasa sagingan, wala na yung isa pang Alvin. Putya, Boss Kira. Para talagang natanggal yung kaluluwa ko nun. Pangalawang karanasan. Ito naman tungkol sa lumang balon sa likod ng bahay ng best friend ko. Umaga po yun, naglalaro kami ni Alvin. May laruan kaming pulis-pulisan nun at nilalaro namin yun sa tubig sa palanggana. At dahil nga sobrang kulit ko at medyo may kapilyuhan, itinapon ko yung laruan sa loob ng balon. Malalim yung balon, Boss Kira. As in wala talagang makakakuha nun. Nainis pa nga ako nun kasi wala na akong laruan. Kaya nagayaan ako kay Alvin na ikutin na lang namin yung bakuran nila. Pag-ikot namin, Boss Kira, pagtingin namin sa palanggana, nandoon na ulit yung laruan na itinapon ko sa balon. Nagkatinginan kami nun ni Alvin. Parehas kaming nagulat. Kaya ang ginawa namin, itinapon ulit namin yung laruan sa balon. Tapos umikot ulit kami. At pagbalik namin, nandoon na ulit yung laruan, Boss Kira. Nasa pulang palanggana, basa at parang walang nangyari. Doon ako tumakbo. Sinumbong namin yun sa mama ni Alvin. At ang sabi niya, may batang espiritu daw na nagpapakita doon sa balon na yon tuwing madaling araw. Mula nun, Boss Kira, hindi na kami naglaro doon. Kukulit kasi. Pangatlong karanasan. Ito naman ay kwento ng Lola Sisingko, isang kilalang manghihilot o manggagamot sa lugar namin. Marami siyang karanasan, pero ito muna ang ibabahagi ko. Habang pauwi siya noon isang madaling araw,
Napatingin siya sa malaking puno ng santol sa bahay ng best friend ko. Gumagalaw daw ang mga sanga nun at para bang may gumagawa ng ingay. Pagtingin niya, merong malaking aso sa itaas ng santol. Sobrang laki daw nun. Itim na medyo mapula ang balahibo at yung kulay ng mata niya, pulang-pula. Nagmamadaling umuwi nun si Lola Sising at mabuti na nga lang daw at hindi siya pinansin nung hayop na nakita niya. Hindi namin alam kung aswang ba yun o ibang nilalang. Pero noon lang daw siya nakakita ng asong kulay itim na medyo mapulang balahibo at nasa itaas pa ng puno. Marami pa akong kwentong kababalaghan sa Zamboanga City, Boss Kira. Sa susunod ko na po ibabahagi kapag na-share na tong una kong kwento. Salamat po, Boss Kira. Good PM po. Ako po si Shane. Gusto ko lang po sanang ikwento yung mga karanasan ko nung bata ako. Hindi ko kasi makakalimutan yon. Siguro mga 6 or 7 years old ako noon. Sama-sama kasi kami dati matulog ng mama at papa ko, pati na ng kapatid ko, sa iisang kwarto. Naaalala ko, kada madaling araw, nagigising ako na may nakaayos na laruan sa lamesa namin. At kada makikita ko yun, bumabangon ako at naglalaro. Hanggang sa mapagod ako. At kapag napagod na ako, babalik na ako sa higaan at matutulog na ulit. Pero kinabukasan nun, hahanapin ko kay mama yung mga laruan na yon. Tapos titignan niya lang ako at sasabihin na, "Anong laruan? Wala ka namang laruan dyan." Siguro may ilang beses din na nangyari sa akin yun noon. Nung huling nangyari yun sa akin, paggising ko, itinanong ko ulit kay mama yung mga laruan. Sabi niya, "Ano bang laruan? Lahat naman ng laruan nyo nasa kabilang kwarto ha. Puro kalaro eh." After nun, hindi na ako nagising ulit ng madaling araw. Hanggang sa mag 9 or 8 years old na ata ako noon. Ganun pa rin, tabi-tabi pa rin kaming matulog. Ang kwarto nga pala namin ay nasa second floor. Ang kama namin ay nakapwesto sa may bintana. Sa labas ng bintana na yon ay merong malaking puno ng makopa. Tapos meron ding kurtina yung bintana. Pero medyo kita pa rin naman yung labas. So yun na nga, doon ako ulit nagigising ng madaling araw. At sigurado kong nagigising ako noon at hindi siya panaginip lang. Siguradong sigurado ako dun. Pero yung paggising ko noon, hindi na mga laruan ang nakikita ko, kundi isang matandang mahaba ang buhok. As in mahabang mahaba talaga na kulay puti yung buhok niya. Meron siyang hawak na tungkod at parang medyo kuba. Nakikita ko siyang nakatingin sa akin. Nakatayo lang. Nasa loob ng kwarto namin pero nasa tabi lang siya ng bintana. Natakot ako ng sobra nun. Nanginginig akong nagtago sa unan ko. Yumupyup ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Madilim nun. Meron lang konting sinag ng liwanag dahil sa nakabukas yung bintana at parang hinahangin-hangin yung kurtina nun. Maya-maya, naramdaman ko na parang may humahawak sa binti ko, pati na sa mga braso ko. Hindi ko alam kung ano yun. Sobrang takot na takot pa rin kasi ako noon at nanginginig pa. Hanggang sa hindi ko na lang din namalayan kung ano ang nangyari. Nagising na lang ako na may bimpo ko sa noo. Nilalagnat na daw pala ako, sabi ni mama. At ang dami kong pasa sa katawan. Tinatanong ako ni mama kung saan daw ba ako nagpupunta. Hindi naman ako nalabas ng bahay noon.
Lalabas lang ako ng gate kapag bibili ako sa tindahan. Ang daming beses kong nagigising ng madaling araw noon at palagi kong nakikita yung matanda na yon. At kinabukasan pagkakagising ko, palagi akong may mga pasa sa katawan. Hanggang ngayon kapag iniisip ko yun, talagang kinikilabutan pa rin ako. Lagi rin akong nilalagnat noon kada makikita ko yung matandang yon. Siguro dahil din sa takot. Hanggang isang beses, naisip ni Lola na ipatanggal na yung malaking puno ng makopa, pati na yung groto doon. Garden kasi ni Lola ko yun. Puro mga halaman niya ang nakatanim doon. At yung puno ng makopa na yon ang nag-iisang punong nakatayo doon. Matanda pa raw yun sa akin. So ayun nga at ipinatanggal yun ni Lola. Dahil gusto niya raw magpagawa ng tindahan doon. At simula noon, hindi ko na nakita yung matandang yun doon sa kwarto namin. Pero ang nangyari, ang lola ko naman ang nagkasakit. Matagal siyang nagkasakit nun. Tapos nagpatawas pa siya. Yung may tubig yung palanggana tapos pinapatakan ng kandila. Ewan ko kung tawas ba talaga ang tawag doon. Lumabas doon yung itsura ng puno ng makopa. Kitang-kita ko yun. Naisip ko pa nga nun na baka doon din nakatira yung matandang nagpapakita sa akin tuwing magigising ako ng madaling araw. Wala akong pinagsabihan ng kwentong yon nung bata pa ako. As in wala akong pinagsasabihan ng nangyayari sa akin. At nito lang, nung medyo tumanda-tanda na ako, siguro mga 23 or pataas pa, nakita ko ulit yung matanda. Nakitulog ako noon sa bahay ng kaibigan ko. Nagising ulit ako ng madaling araw. Pero yung gising ko na yon, iba. Yung parang pagdilat ko, malabo yung paningin ko na hindi ko masyadong maidilat yung mata ko. Tapos akala ko na naramdaman ng kaibigan ko na natatakot ako. Kaya nagising din siya. Tumingin siya sa akin. Sabi niya, "Nakita mo yun?" Nagulat ako kasi nakita niya rin. Sabi ko, "Ha? Nakita mo rin? Paano?" Ang sagot niya, "Oo, tangina. Kanina pa ako hindi makagalaw." Sabi ko naman sa kanya na bumalik na naman yung matandang babae na yun. Nagulat yung kaibigan ko at nanlaki yung mga mata niya. Hindi siya nakapagsalita. Hanggang sa ikinuwento ko na sa kanya yung nararanasan ko mula pa noong bata ako. At hindi lang doon nangyari ulit yun. Siguro hanggang 28 ako, nakikita ko pa rin siya. Pero hindi na katulad ng dati na halos parang palagi. Napansin ko rin noon na kada magpupunta ako sa lugar na may malaking puno ay nagpapakita siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Basta ang alam ko na napansin ko nga na kapag may malaking puno sa isang bahay na tinutulugan ko, palagi siyang nagpapakita. Ngayon ay 32 na ako at may asawa na. At hindi ko pa ulit siya nakikita. Hindi ko rin po alam kung bakit o kung ano ba ang pakay niya. Ang sabi naman ng iba, baka raw bantay ko yun. Hanggang dito na lang po muna. Salamat.